Hi guys, it's me again, Shadcall123. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Good day everyone! So sa video na ito, ipapakita ko ang step-by-step process kung paano mag-set ng appointment sa Land Bank para kumuha ng ATM card. Kung first time mong mag-set ng appointment, o gusto mong maiwasan ang error sa pag-set ng appointment, panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Okay, so simulan na po natin. Una, search lang natin yung www.landbank.com. Okay, search lang natin yan. Then, after dyan, so pupunta na po tayo dito. Next is, wait lang for a while. Next, open lang natin yung open on account. Then, click lang natin itong proceed. Okay. So, next dito sa dashboard na ganito, i-swipe lang natin ito pababa. Swipe lang natin, ayan. Kita mo yung personal individual account. Click lang natin yung open an account. Ayan. Okay, so dito sa personal account information, unahin natin i-fill up ang account subtype. Piliin ang individual if isa lang. If dalawa kayo or more, joint account ang pipiliin natin. Since isa lang ako, individual yung sinelect ko dito. Okay, so sa next product type naman, ATM savings account regular ang pipiliin if magsisave lang kayo. Payroll naman kung para sa sweldo natin katulad ng DepEd, scholarship at sa mga police. Current account naman for business transaction, regular passbook if gusto nyong may passbook yung ATM nyo. Then, time deposit naman if gusto nyong malaki ang interest at di gagamitin yung pera. At kung dollars din naman, may mga dollars dyan, pwede nyo yung pipiliin for deposit ng dollars. Since for salary or sweldo ang purpose ng pagkuha ko ng ATM card, ang pipiliin ko dito ay ATM savings account payroll. So, ayan. So, pipiliin na po natin yan. Then, click lang natin yan. Wait lang for a while. So, ayan. So, yung payroll. That is regular. Sorry for a while. Wait for a while po. Ayan. Payroll po yung pipiliin natin. So, dito naman sa primary account, ilagay ang first name natin, middle name, then last name. Suffix naman for senior, junior, the third, if may ganun sa pangalan nyo. Next, ilagay lang natin yung mobile number, pati yung email address natin. Ayan, so pagkatapos nyan, click na natin yung box. Then, after nyan, click na natin yung I'm not a robot. Ayan, tapos ako mag-fill out. Click lang natin yung box dyan. Then, click lang natin yung I'm not a robot. Okay, so medyo loading. Then, click lang natin yung proceed with application. Okay, so medyo loading po. Ayan. Okay, next dito sa online account opening, kumpletuhin lang natin ang personal information. Like, ilagay lang natin yung ating date of birth. We have nationality, citizenship, sex, place of birth, civil status. Ayan, mother's maiden name, yung pagkadalaga ng ating nanay, pangalan ng pagkadalaga ng ating nanay, then the present address at permanent address. Then, marami pang iba dun sa baba. All we have to do is fill out lang natin yon lahat. So, basahin lang maigi natin. Okay, just for example, we have date of birth, ayan, the nationality, citizenship, sex, place of birth, civil status, ayan, mother's maiden name, fill up ko yan lahat. Okay. Ayan, so, fill out lang natin ng paunti-unti. Sa date, ayan, nilagay ko lang yung year ako pinanganak, ayan, then anong month, click mo lang yung mga then the day. Okay, then next is we have the nationality, of course, Philippine, citizenship, Filipino, sex, female. Then we have the place of birth, kung saan po kayo pinanganak. Ayan. So, isa-isahin lang po natin. So, video i-blur ko lang po kasi confidential po ito.
Then we have single. Ayan. Then the mother's maiden name. Ilagay ko lang yung nais pagkadalaga. So, post lang natin. Okay, so ano yung pangalan ng nanay natin sa pagkadalaga? Type ko lang po. Okay. So, medyo matatagal lang po kayo po ako sa pag-login. Pwede nyo pong i-skip kung gusto nyo. Kung mabilisan lang pag-type nyo. Pero if hindi naman, you can check yung step-by-step process kung ano yung ginawa ko dito. The next is we have the permanent address. Ilagay lang natin yung purok. Anong purok po kayo? Or sitio, baka kaya. No, then we have the barangay. Then, of course, the province. Anong province po kayo? Zamboanga. Saan ba yung Zamboanga? Letter Z. Yan, Zamboanga del Norte. Then, ayan. Then, automatic po yung zip code na yan. Then, click lang natin yung box. Mag-a-appear na po yan agad dun sa baba. As you can see, no? Nag-appear lang siya agad. Phone number, pati email. Nalagay na po lahat dyan. Then, we have also the type of ID. So, anong valid ID ang meron ka? So, dito sa baba. Ayan. So, you can see anong bang mga valid IDs ang meron po kayo. Okay, so dito sa type of ID, no, hanap lang kayo ng valid ID dyan by clicking those triangle na nasa gilid, ayan. Then, select valid ID lang po kung anong meron na valid ID po kayo. Since ang available ko is PRC yung ginamit ko, no? May PhilHealth din dyan. Then, after nyo selecting ng type of ID, ilagay nyo na yung ID number. So, ano yung ID number nyo? Ilagay nyo lang dyan. So, make sure mailagay mo yun yung tamang ID number. Then, yung valid ID na yan, ipo-photocopy nyo kasi yun ang i-represent nyo doon sa branch kung saan kayo magpapa-appointment. Okay, so ilagay lang po natin yung ID number natin. Then, once malagay na po natin yung ID number, punta na po kayo sa document type. Okay, so wait lang natin kasi medyo hinahanap ko pa dito yung aking ID number. Dito sa select document type, hanapin lang natin kung ano yung available na document sa atin. Since ang available ko dito is, ang pwede kong makuha is itong birth or barangay clearance. So, yun ang pinili ko. Then, if na-select nyo na yan, i-photocopy nyo at i-present nyo rin yan dun sa land bank kung saan kayo magpapa-appointment. Okay, dito sa occupation, since I am employed, isi-select ko lang dito is employed. No? Since employed po ako, ayan, select ko lang yung employed. Dito naman sa primary source of wealth, ilalagay ko lang is salary or honorarium. So, hanapin lang natin yung salary or honorarium. If for salary, yan, for payment. Ayan. So, wait lang natin. Hanapin lang po natin. Medyo pinabasa ko pa lahat kasi dito. Okay, wait for a while. Ayan. Mukhang hindi ko nahanap. Nasa first part pala yun. No? Pero, hanapin lang natin. Ayan. So, medyo ayan. So, salary and honorary. Next is dito sa ating secondary. Leave lang natin yan. Pati yung other sources. Dito naman, yung range ng amount na ililagay ko since 20 to 30k. So, yan ang nilagay ko dyan. Then, the annual gross allowance. For the annual gross allowance, automatic pong maglalagay yan. Then, dito naman sa TIN or tax identification number, if meron na po kayong TIN, pwede nyo lang ilagay dyan mismo. So, dito, inilagay ko na yung 9-digit numbers kasi may TIN naman ako. If wala, i-check nyo lang yung box na NA. Okay, so ilalagay ko na yung TIN. Ayan, so
i-blurred ko lang po Make sure wala yung dash para hindi tayo magka-problema. The name of employer po, since connected po ako sa DepEd, so ang nilagay ko is Department of Education. For the nature of business, naman is dito, hinahanap ko yung education since connected ito sa education. Ayan. So, nilagay ko dito is education. If scholarship yan, education pa rin ang ilalagay nyo. Then, employer's email address. For the employer's address naman, ilalagay lang natin yung saan yung location or yung address mismo ng employers natin. Since sa Dapitan City and connected, ilalagay ko lang dito is Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ayan. Then, the country is, of course, Philippines. Then, job title, I am a teacher. So, ilalagay ko lang dyan is teacher. Then, employed date, kailan po ako pumasok sa aking pagtuturo. Then, lagay lang natin dyan, NA. Okay, so since wala akong existing account, NA lang yung nilagay ko dito. Then, purchase products from Land Bank, since wala din ako niyan. So, clinic ko lang no. Existing account, wala po ako niyan. So, clinic ko lang no. No lahat. So, Land Bank employee? No, of course. Hindi po ako employee sa Land Bank. Then, kung employee kayo, you may click yes. Ayan. NA po yan lahat since wala po akong kakilala dun sa Land Bank. Then, after nyan, citizenship from America, no po nilagay. After nyan is click lang natin yung next. Ayan po. So, na-proceed na po tayo dito. The important advisory. Ayan. So, meaning, okay, so dito is important advisory. Hindi pa daw pwede akong gumawa ng account sa Access kasi loading pa po sila or my system na inayos pa po. So, yun ang important advisory nila. Pero, goods na po yan, no? Basta, yun lang ang announcement nila sa ngayon. Ayan. So, dito, after matapos natin yung important advisory basahin, click lang natin yung next. Ayan. So, pagka-click natin ng next dyan, okay. So, dito, check lang natin yung buong pangalan, lahat ng information. Click lang natin, check lang natin. Then, sa akin is, blinard ko lang para hindi, for privacy purposes. Then, after nyan, ma-check nyo, click lang natin yung submit. Okay, so dito sa purpose of opening account, since for salary po ito, click ko lang dito yung triangle dyan. Ayan. Click ko lang yung triangle. Then, ilagay ko dyan is payroll. Then, expected amount salary, kailangan po ito. So, nilagay ko lang yung amount na expected ko na darating sa aking account every month. Ayan. So, since yun ang naalam kong pupunta sa aking account. Then, frequency expected, I think, since every 2 months po yung nilagay. We have, iyan po. Every 1 month, every 15 and 30 po kami binibigyan ng sweldo. Kaya, 2 yung ilalagay ko every month, no? Frequency every month na ilalagay ng sweldo. So, meaning it was divided into 2, 7K. Then, ayan. So, successfully, click na natin yun. So, pagka-click ng save, ayan, completed na po yan. Select lang natin yung summary, hanapin. Check lang natin if tama ba lahat. Then, after checking the summary, if may mali po, edit lang na po natin. If wala na pong mali, no, sa pag-check natin, no, goods na po lahat. Ayan, click lang natin yung back. Then, click lang natin yung submit. Okay, ayan. Then, click lang natin yung yes. Of course. Ayun. So, okay na po. Successful na po ang ating Land Bank financial needs, no? Paggawa ng account. So, i-blurred ko lang po. Pagkapunta nyo dito, sa step na to is
all you have to do is print. No, i-print nyo yan lahat. No, i-print nyo yan kasi yun ang hahanapin ng ating land bank. Then, lahat ng nakalagay dyan, ipa-follow nyo kasi yun ang instruction kung ano yung gagawin nyo, ano yung ibibigay nyo ng mga requirements, yun. So, ayun lamang po kasimple ang paggawa ng appointment dito sa land bank. Okay, so if gusto nyo makapag-appointment kasi hindi kayo marunong, just comment down below. Pwede nyo akong i-message sa aking email para mag-sign up or magbigay ng appointment po sa inyo. Then, that's all for today, guys, and hopefully you like our video for today. And please give me like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorial. And God bless po sa ating lahat. See you on my next video.